tunay na masakit sa ulo ang mga taong kasama natin na hindi natin ka-mindset o yung mga taong tinatawag na toxic. Pero may tanong ako, sino sa inyo ang kayang mabuhay nang walang kasama? Sasang-ayon kayo na wala, di ba? Kahit gaano ka katahimik na tao o kahit gaano ka mapag-isang tao, still, panapanahon, kailangan mo pa rin nakasama o nang makakausap. Kaya sa video nito, pag-uusapan natin is kung papaano ba talaga nakikipag-usap o nakikisama o nakikitungo ang mga taong matatalino sa mga taong toxic o dun sa mga tao hindi nila ka-mindset. Number 1, limitadong pakikisama. Ang mga toxic people, mareklamo yung mga yan, reklamador kaya napakarami nilang problema. Pero dahil isa ka sa matatalino na nakikinig sa kanila at gusto nilang kausap, makakabuti rin na makinig tayo sa kanila. Pero ito yung point na magbibigay ka ng limit. Hayaan mo lang na mapakinggan mo kung anong sinasabi nila nang sa ganun, hindi naman nila maisip na wala kang pakialam. Yun na nga lang, huwag na huwag mong hahayaan na maapektuhan na niyang damdamin ng pagiging reklamador nila. Be a good listener lang ba? After listening, magbigay ng konting payo at never na makikijoin ka sa kanyang problema. Number 2, maglagay ng hangganan. Kapag kasama mo palagi ang mga negatibong taong ito, may isip mo kasi parang wala nang solusyon sa problema. Palagi na lang may issue, palagi na lang may usapin. Ganito ang ginagawa ng matatalinong tao. Dahil kilala na nila ang mga negatibong taong ito, alam na nila kung paano ito nag-iisip, paano gumagalaw at kung paano nagdidesisyon. Sa ganung paraan, nalalaman na ng matatalinong taong ito kung anong issue ang makikisali sila at kung anong issue ang iiwas sila. Kapag ganoon ang ginagawa, naiiwasan mo ang maraming problema na pinapasok ng mga negatibong taong ito. Number 3, huwag pansinin paminsan-minsan. Bago mo gamitin ang strategy na to, kailangan i-consider mo muna yung mga bagay-bagay. Katulad ng palagi kayong magkasama, tapos bigla mong hindi papansinin. Mahilig talaga sa pansin ito, itong taong ito gusto palagi may kausap. Kaya bago mo gawin na hindi siya papansinin, make sure na meron kayong ibang kasama. Para hindi niya mahahalata o hindi niya malalaman na hindi mo siya pinapansin o ito yung oras mo para hindi siya kausapin. Bakit ganito ang strategy na matatalinong tao? Ang ginagawa lang niya is umiwas, hindi siya naghahanap ng kaaway. Kapag pinaramdam mo rito sa mga toxic people na to na iniiwasan mo sila ng walang dahilan, siguradong kaaway ang mahahanap mo. Number 4, huwag mag-share ng chismis o sikreto sa mga chismosa. Ang mga toxic people kikwentuhan ka niyan hanggang sa maging interesado ka sa sinasabi nila. At ikaw din ang mangyayari dahil nga nadala ka, mag-share at magkikwento ka na rin ng mga secret mo at ng mga opinion mo sa mga taong pinag-uusapan ninyo. Ito ang gagawin niyan, ikikwento niya sa iba o doon sa pinag-uusapan niyo yung mga sinasabi niya. To the extent na siya na yung nagmamanipulate o siya na yung bida sa inyong grupo. Iyan ang ginagamit ng mga negatibong tao para masabing in siya sa inyong grupo. Dahil sa ganyang kalagayan, hindi nagkikwento ng secret ang taong matatalino. Para ang mga negatibong tao, walang issue, walang problema, tahimik tayo. Number 5, alamin ang kaibahan ng papuri sa insulto. Ang mga negatibong tao, ang mga toxic people, magaling mang-insulto yan. Hindi mo nga makahalata kapag ini-insulto ka ng mga yan kasi talagang yan yung gustong-gusto nilang ginagawa. At kapag ini-insulto ka ng mga yan o pinupuri ka ng mga yan, pag uwi mo, mapapag-isip-isip mo, dun mo lang mapapag-isip-isip na ini-insulto ka pala. Ito yung ginagawa ngayon ng matatalinong tao. Inaalam nila kung ano talaga ang papuri at alin doon ang pang-iinsulto. Yung papuri kapag dahil alam nilang totoo to, pinasasalamatan nila to. At yung insulto naman, tinatawanan na lang nila. Yun na nga lang, mag-ingat po tayo sa pagtawa sa insulto nila. Dahil alam ng mga negatibong tao na to, na insulto yung kanilang sinasabi, mabilis silang magalit. Number 6, hayaan mo lang sila sa pagsisinungaling nila. Kadalasan na gusto ng mga tao yung mga sinungaling is barahin. Hindi ganyan ang ginagawa ng matatalinong tao. Dahil alam nila ang mga negatibo at toxic people na to ay talagang sinungaling, hinahayaan nilang magsalita sila na magsalita ng gusto nilang sabihin. Ang pagsisinungaling kasi, sooner or later, mabubulgar din. Mahirap pagtahi-tahiin, mahirap pagpatong-patungin o mahirap itago sa matagal na panahon ang pagsisinungaling. Unlike sa katotohanan, kahit na ito'y itago, kahit pa ito'y hindi pag-usapan na matagal na panahon, kapag muling pinag-usapan dahil totoo, yun at yun pa rin ang magiging pananalita. Hindi katulad sa pagsisinungaling o mga tinatahi-tahing mga kwento,
Pagdating ng tamang oras at tamang panahon, ang mga sinungaling at negatibong tao pa rin ito ang magbubulgar sa sarili nila na hindi totoo ang sinasabi nila. Hindi kailangan ng effort mo para ibulgar kung ano man ang mali at sinungaling na mga sinasabi nila. Number 7. Huwag mong hayaang madala ka ng awa. Panapanahuan tayong mga tao na aawa tayo sa ating sarili. At actually, ginagamit ito ng negatibong tao, toxic na mga tao, para kontrolin yung mga tao sa paligid nila. Nagpapaawa sila at sinasabi na sila yung biktima, sinasabi na masama yung ibang tao at nagtuturo pa ng ibang tao na masisisi kung bakit napapaawa sila sa kalagayan nila. Pues mga ka-birds, hindi nagpapadala sa ganyang drama ang mga taong matatalino. Number 8. Manindigan kasama ng mga binubuli. Tayong mga tao natural na sa atin ay yung tumulong doon sa mga taong inaapi, tumulong doon sa mga nahihirapan, nature na natin yan. Pero iba itong mga toxic people na to. Kapag nakakita sila ng mahihinang tao na alam nilang kayahin o nakita nilang kayang-kaya nila, inaapi nila to, binubuli sa madaling salita. Ito naman yung pagkakataon para sa matatalinong tao na tumatayo at naninindigan para sa mga taong inaapi ng mga bully o nitong mga toxic people. Hindi nila hinahayaang gawin nila ito lalo na sa kanilang harapan. Number 9. Kilalanin mo ang damdamin mo. Ang mga toxic people, hindi mo mapipigilan yan sa paggawa ng mga bagay na kinaiinisan mo o mga bagay na maaring magpasabog sa'yo. Kaya kailangan para magawa mo yun, kilala mo yung damdamin mo. Sa ganung paraan, makapaiwas ka o makakapagbigay ka ng distansya para hindi lumabas yung galit mo o sumabog ka. Ganyan ang ginagawa ng matatalinong tao. Kinikilala nila yung damdamin nila kapag kakaharap nila yung mga toxic people. Kaya nakakaiwas sila na magalit ng sobra-sobra at makapagbitaw ng mga sobrang napasasakit na salita. Number 10. Nakapokus sa solusyon, hindi sa problema. Ang mga toxic people kapag bumabamon yung problema, ay nako, naghahanap na yan nagsisisihin. Naghahanap na yan na mapagbibintangan kung bakit may problema o bakit lumala ang problema. Paraan nila yan para makaiwas sila sa responsibilidad o sa obligasyon. Ang matalinong tao naman, gumagawa na kagad ng solusyon yan. Nag-iisip na ng solusyon. Yung kanyang isip at lakas is nakapopos na kaagad sa paghanap kung ano yung gagawin para maitama yung mga pagkakamali. Yaan, yung mga ginagawa ng matatalinong tao na talagang tumatalo sa mga toxic people pagdating sa oras na bumabamon na ang iba't ibang klase ng problema. Number 11. Talunin ang negative self-talk. Alam niyo ba, sa lahat ng nakakahawa ang pagiging negatibo at ang pagiging toxic ang madaling makahawa at panapanahon na lahat tayong mga tao kahit ang matatalinong tao is nagkakaroon din ng negativity sa sarili nila at ito yung point na nakakaramdam sila ng sobrang lungkot at ito yung pagkakataon na nangyayari rin na kinakausap nila negatively ang sarili nila. Pero dahil matatalino ang mga to at alam nila na pwedeng mangyari sa kanila to, hindi nila ginagawa na nagne-negative talk sila sa sarili nila or kinakausap nila yung sarili nila na lungkot sila o nasisiraan sila ng loob. Mag-self-talk man ang mga matatalinong tao, ito yung magagandang bagay na makakatulong sa kanilang personalidad. Number 12. Makisama at magbigay ng panahon sa mga loyal friends. Siyempre, lahat tayo kailangan talaga natin ng matatapat na kaibigan. Yung bang talagang mapapagkatiwalaan, yung parehas natin ang mindset, pareho ng goal. Yan talaga yung mga taong dapat na palagi natin kasama. Lalo na kapag nadidrain o nasusobrahan na tayo na napapaligiran ng mga toxic people. Isa to sa mga pwede maging solusyon o ginagawa ng mga matatalinong tao para napaglalabanan nila yung mga toxic people na nasa paligid nila. Ito kasi mga kaibigan nito, pareho kayo nito na mag-isip pareho kayo ng pamamaraan. Kaya masarap makipag-usap sa mga taong kaparehas mo ng damdamin at kaisipan. Number 13. Iwasan makipagtalo at huwag magbigay ng panahon sa mga bagay na walang kabuluhan. Mahilig sa pagtatalo ang mga negative people kahit na maliit na bagay, pinalalaki ng mga ito. Lalo na kapag pinatulan mo. Kaya sa matatalinong tao, maririnig mo yung ganitong pananalita Choose your battle. Narinig niyo na ba yan? Dahil alam ng mga matatalinong tao na ganyan mag-isip at mahilig sila sa walang kabuluhang pagtatalo, ay iniiwasan talaga nila ito. Number 14. Manatili sa iyong goal. Ang mga toxic people, kapag ka nasa paligid yan at naka-high level, ang pang-iinis at pamimwisit niyan, maaari ka talagang maapektuhan. Talagang masisira ang inyong konsentrasyon at mawawala ang iyong focus kung ano man ang magandang bagay na ginagawa mo.
So syempre, ang matatalinong mga tao, hindi sila nagpapa-apekto dyan. Diretso lang sila sa kanilang ginagawa. Talagang nakapopo sila kung ano yung dapat na magandang gawin. Dahil ang mga toxic people, nasa paligid lang yan. Kaya kapag hindi ka nag-focus, sigurado yari ka. Ganun pa man, nakakaintindi ang mga yan. Kapag alam nila na hindi mo sila pinapansin o walang epekto yung mga ginagawa at sinasabi nila para ikaw ay madala, ay sigurado, titigilan ka niyan. At syempre, ang number 15 at ang panghuli, may karapatan kang maging masaya. Mga ka-birds, kahit gaano pa karami ang mga toxic people, negative people sa paligid natin, meron pa rin tayong sariling pagpapasya kung paano natin sila haharapin. At syempre, doon tayo sa magiging masaya tayo. Kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pang marinig natin na sasabihin nila, kilala ng mga matatalinong tao yung sarili nila. Kaya hindi sila naaapektuhan kung ano man ang sabihin ng mga negatibong taong ito. Tuloy lang sila sa buhay nila. Kaya sa kahuli-hulihan, ang matatalinong tao na may strategic way kung paano lalabanan ang mga toxic people sa kapaligiran nila ay sila ang siyang tunay na nagiging mas masaya. O ayan mga ka-birds, ayan ang 15 na paraan na ginagawa ng matatalinong tao para mapaglabanan ang mga toxic people na nasa paligid nila na talaga namang hindi naman talaga natin maiiwasan ang mga toxic people, negative people, nasa paligid lang talaga ang mga yan. Kaya kung ikaw ay bago lang dito sa aking page, don't forget to follow my page. Comment down below kung tagasan ka. At kung may mga comment ka, i-draw. Pa-comment na lang din. At kung bago ka ulit dito, huwag naman mo kakalimutan mag-follow, mag-subscribe sa aking YouTube channel at sa Facebook page. Kaya ikaw, at kung alam mo na may mga ganyang bagay dito sa mundo, don't forget to comment down below para malaman natin at huwag mo kakalimutan ang mga sabi-sabi. Kaya sa paligid natin, let's go!